Mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga pangyarihan sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, kami po narito sa umaga ito. Sa puso po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng unay tunay mo na nagawa ng tapos sigit sa lahat sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan sa iyo. Salamat sa iyo matamis at pasensya, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sa iyong pag-aaral na iyong masita sa ganang akin, wala po akong magawa, mahal na Panginoon. Ako po maglagay ng masita sa aking labi at pusang puso pag-unawa ang lahat na kami na mahal. Patiran at manatiling gising ang aming diwa, mahal na Panginoon, para sa pagkinig na iyong banasita. At sa unang panalangin na aming minamahal, ginagalang mga pastor, Israel Almedo, at ang prophet of God, sama-sama po namin sinasaway ang lahat ng mga hadlang, the most unbelief and doubt, cast out and anoint your regard in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal, makabalik po sa kanyang kinupuan. At bago po lahat, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor and respect to the beloved and honorable parents of the Lord, for the beloved and honorable evangelist with Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, also to the beloved and honorable Pastor Nancy Almeida. At ako din po, ang minamahal ay patuloy na nag-aalaala sa kanilang mga identong turo at aral sa bawat isa, mahal Panginoon, mga minamahal, at po din nagpapaabot ng pagrespeto at paggalang sa lahat po ng the Almeida family, the beloved children po natin, beloved brothers in the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, and to all my beloved co-workers, beloved co-teachers, elders, choir member, at maging sa lahat mga minamahal na mga beloved musician, mga minamahal, purihin natin mahal na Panginoon, sa lahat natin minamahal ng mga patiran. Magandang umaga na po sa inyo lahat. Palagpakan po natin ating nakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Puri na mahal na Panginoon, mga minamahal, at ating pong buksan, ating mga banal ng sulatan, ating pong ihanda, mga minamahal, ang ating puso't isipan sa pagkinig ng salita ng Diyos. At ating paksa, mga minamahal, ito po'y napakahalaga. Sa umagang ito, manatili pong gising ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Mayroon kayong mag-take note po kayo, mga minamahal, para tayo po ay hindi maligaw sa mga panahong ito, mga minamahal, sabagat marami pong ginagamit ng kaaway para tayo lilangin, mga minamahal. Amen? Sabi nga ng Biblia, kahit ang mga pinili o hinirang, mga minamahal, ay maaari pang malinlang, mga minamahal. Amen? Pero kung tayo po ay nakatuon, mga minamahal, sa mga turo ng banal na kasulatan na ipinangaral natin, beloved parents in the Lord, mga minamahal, kahit anong panininlang ng kaaway, mga minamahal, hindi ka kayang iligaw, sapagat ikaw, mga minamahal, ay pinangaralan ng salita ng Diyos sa makapangyarihan. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Kindly, mga minamahal, ating pong buksan dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 66 verse 4 and John chapter 14 verse 9. Marami po tayong mga verses, kaya kindly, mga minamahal, mag-take note po kayo. And then, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, mga beloved youth, ito po yung napakahalaga yung ating paksa ngayon, mga minamahal. Ina, hindi? Dito po sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo po ay 6 at ang talata po ay 4. Digin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako iyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng basita natin, dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord! Magkatan po natin, mga minamahal, ang ating pag-aaral na the one true God is not other than Jesus Christ alone. Amen? Ang nag-iisang tunay na Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. Amen? At magsabing amen. Gising po ba tayo, mga minamahal? Lahat ng gising, sabi ko ng praise the Lord. So wala naman sigurong tulog, mga minamahal. Huwag na nating pasigawin dahil pag tulog, hindi makasigaw talaga yan. Amen. Dahil gising tayo, mga minamahal,
ituon natin ang ating puso't isipan sa ating pag-aaral na ito. Mga minamahal, ito po napakahalaga, mga minamahal ko. At magsabing amen. Ang sabi diyan, mga minamahal, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Amen? So verse 14 ng chapter 14, verse 9 ng 1, mga minamahal, ang sabi ng mahal na po Hesus Kristo, "Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." At magsabing amen. So kung meron pong magtatanong sa atin, tayo ba ay, ano bang ating doctrine? Kung sasabihin kayo ba ay oneness, huwag po natin sabihin tayo oneness. Amen. Dahil mayroon pong translation sa Tagalog na pag sinabi mong oneness, yung may translation niya na ang Diyos ay ang pagkakaisa ng Diyos. Tama ba? Diba? May translation na gayon. Kaya pagka ganun pag sinabi natin oneness, pag sinabi mong pagkakaisa ng Diyos, ibig sabihin parang marami yun. Tama po ba? Marami, pagkakaisa ng Diyos. No. So tayo po, turo ng ating beloved honorable parents, ng ating beloved pastor, mga minamahal, Evangelist Rudy Estrada Almeida, tayo po ay one God in three manifestation. Amen? Isang Diyos na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Amen? At magsabing amen. Tanong, ilan ang Diyos? Ayon sa Biblia, nabasa natin mga minamahal sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 at marami pa pong mga talata. Sabi nga doon sa Will of Prophecy, nasa 200 verses yan. Amen. Nagpapatunay na iisa lang ang Diyos, hindi tatlo, hindi dalawa. At magsabing amen. Walang pong tatlong Diyos, tandaan po natin. Ang Diyos ay iisa lang, mga minamahal, at siya ay Espiritu. Amen. Ang sabi nga ng Juan chapter 4 verse 24, siya ay walang hanggan, hindi nakikita, at ang Diyos ay nagkatawang tao, nagpahayag sa tao sa tatlong paraan. Amen. Lahat magsabing amen. Ama, siya ang creator, hindi nakikita, siya ang Espiritu. Lahat magsabing amen. Yan ang sabi nga po ng Isaiah chapter 43 verse 10, mga minamahal, at hanggang 11, kaya libasahin natin. I-take nyo po yung mga talata natin, mga minamahal. Napakahalaga po nito. Dito po sa aklat ng Isaias, ang kapitulo po ay 43, ang talata po ay 10 hanggang 11. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Yes. 11, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapaligtas. Amen. Yes. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Lahat magsabing amen. Maliban sa Kanya, walang tagapagligtas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Hesus Kristo, mga minamahal, Jesus Christ as man, siya po ay Son of God. Amen. Kasi sa ating kinagisang relihiyon, mga minamahal, may Diyos Ama, may Diyos Anak. O di, dalawa na ang Diyos. Diba? May isa pa. Ha? O, tatlo na. Wala po yun. Mali po yun, mga minamahal. Amen? Jesus Christ as man, siya po ay anak ng Diyos. Maliwanag po yun. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. O, basahin natin. 1 Corinthians chapter 8, verse 6, kindly. Tingnan natin. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Mula po sa aklat ng 1 Korinto, kapitulo 8, ang talatay 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, Yes. ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya. At isa lamang, Panginoon, si Hesus Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord. Dito pa lang, maliwanag na. Amen. Ang sabi diyan, but to us there is but one God, the Father, of whom are all things,
and we and Him, and one Lord, Jesus Christ. Anong sinabi? But whom are all things, and we by Him. Then, di ba? At magsabing amen. Sa Ama, sabi doon, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ano sabi sa ating sa mahal na Panginoon Kristo? Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa pamamagitan niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya tayo mga minamahal, ayon sa turo ng Biblia at sa pangangaral ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, mga minamahal, tayo po ay naniniwala na ang mahal na Panginoon Kristo bilang Diyos, siya ang God the Father. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Amen? O ngayon, ang sabi ng Bible, di ba, ang Diyos ay Espiritu. Yes. O, basahin muna natin. Sige, kindly. John chapter 4, verse 24. Ito po sa 1, ang kapitulo po ay 4, versikulo po ay 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsasamba ay kinakailangang magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. So hindi pwedeng sabihin mo, Diyos Espiritu. Tatlo na ang Diyos. Ibang Diyos pa yun. Ibang persona pa yun. Pag ganun. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, mga minamahal. Kaya sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, mga minamahal. Tayo binabago ng mahal na Panginoon. Tayo pinagpala ng Diyos. Nararamdaman natin sa tuwi-tuwina nating pagsamba ang kanyang matamis at banal na presensya. Dahil ang Diyos ay Espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, the biblical foundation, God is one, ang sabi ng Isaiah, mga minakainli, Isaiah chapter 45 verse 5, sabi niyan, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang Diyos. Kindly. Chapter 45 verse 5 at isunod yung Isaiah chapter 44 verse 6. Dito po sa Isaias, ang kapitulo po ay 45 at ang talata po ay 5. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. 44 verse 6 ni Isaiah. Dito po sa aklat ng Isaias 44, talata po ay 6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Palakpakan natin ang malakas sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi ng 45 verse 5 ni Isaiah, mga minamahal, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang Diyos. Sabi doon sa 44 verse 6 ng Isaiah, ako ang una at ang huli. Amen. Anong point dito, mga minamahal? The Old Testament strongly declares one God only. Amen? Amen. No persons, no distinctions of two divisions, mga minamahal. Amen. Maliwanag sa bawat pahina ng lumang tipan, mga minamahal ko, na ang Diyos ay ganap na isa lang. Amen? Amen. Wala siyang mga persona, wala siyang kahati, at walang anumang dibisyon sa kanyang pagka-Diyos. Lahat magsabing amen. The one God manifested in the flesh. Amen. Yung iba, pagkulang sa banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal, kulang sa kaalaman na galing sa mahal na Panginoon, maliligaw talaga. Kapag ang mga tao na ito nangangaral ng salita ng Diyos ay nag-aral lamang sa Bible School, hindi po sapat para maunawaan ang salita ng Diyos. Amen.
ang ating minamahal ginagalang malapastor, mga minamahal, sabi natin, dearly beloved honorable pastor, ni isang oras hindi siya nakapasok sa Bible school. Amen. Pero sa pagbabasa niya ng cover to cover ng banal na aklat, ng banal na kasulatan, ang karunungan ng Diyos ipinagkaloob sa ating beloved, dearly beloved honorable pastor. Kaya naunawaan ang purong-purong salita ng Diyos, ang pagka-Diyos sa mahal na Panginoon, naunawaan, itinuro, ipinangaral sa atin. Kaya lumakip ang mga tanda. Amen. Tayo'y naniwala, mga minamahal, dahil ang salitang ipinangaral, may pag-ibig at kapangyarihan, nagbago ang ating buhay, napagaling ang ating mga karamdaman, nalutas ang ating mga problema, dahil purong-purong salita ng mahal na Panginoon, ang ipinangaral, mga minamahal, totoong Diyos ang ipinangaral sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Let magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, kindly, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino yan? Kindly. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Yes. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalulatian. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Let magsabing, praise the Lord! And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, received up into glory. Sino yan? Sino yan? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. At magsabing amen. Hindi yan yung mga kinikilalang Diyos ng ibang mga relihiyon, mga minamahal. Amen. Amen. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ang God the Father, siya po ay nagkatawang tao, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, amen. Ano pa ang sabi, mga minamahal, ng Juan chapter 1 verse 1 at italon sa 14, ang salita ng Diyos ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Ano yung salita? Siya mismo yung Diyos. Amen? Nagkatawang tao. Basahin natin kindly. John chapter 1 verse 1 at italon sa 14. Mula po sa aklat ng 1, kapitulo 1, ang talatay 1, talon sa 14. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumaan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalulatian ng gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Ang sabi, mga minamahal, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita, siya mismo ang Diyos. Amen? Amen. Sabi sa 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and the truth. And truth. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang anak na ipinanganak ay tinawag na makapangyarihang Diyos. Amen? Walang hanggang Ama. Ang mahal na Panginoon si Kristo din ang tinutukoy dyan. Amen? Kaya wala pong totoo. Hindi po totoo ang sinasabing ang Diyos ay tatlo. Iisa lang ang Diyos. Hindi rin totoo na sinasabi nilang dalawa ang Diyos. Pag dalawa ang Diyos, mga minamahal, maligaw na tayo dyan. Amen? Pero sa pangangaral at pagtuturo ng ating beloved parents the Lord, meron lamang nag-iisang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Walang pag-alinlangan dahil napatunayan na po natin sa ating buhay yan. Amen. Lahat magsabing amen. Basahin natin Isaiah chapter 9 verse 6, mga minamahal. Kindly.
Dito po sa Isayas, ang kapitulo po ay 9, versikulo po ay 6. Sapagkat sa atin ay pinanak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at sa pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Palakpakan natin ang malakas sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! In His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen! Yan din ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon Kristo ang tinutukoy dito. Amen. Ang sabi niya, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Amen? Tatawaging kamangha-mangha. Amen? Amen? The mighty God, ang anak na ipinanganak, mga minamahal. Amen? Na isisilang, mga minamahal ko. Kaya walang pag-aalilangan, mga minamahal. Nag-iisang Diyos lamang. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo. Amen? Nagkatawang tao ang Diyos, mga minamahal, para sa ating lahat. Amen. Kaya kung tayo mag-iiba pa ng ating paniniwala, mga minamahal, nakakatakot na bagay, mga minamahal, sapagkat nag-aantay ang apoy ng impyerno. Amen. Ang sabi nga nating mga pastor, mga minamahal, kapag pinaniwalaan natin may persona ang Diyos, magkalit ang mahal na Panginoon. Amen? At magsabing amen. The Son is not a second eternal person. The Son is simply God's body. God flesh, God manifestation. Amen? Ang anak ay hindi ikalawang persona na walang hanggan. Ang anak ay ang Diyos na Espiritu na nagkatawang tao. Amen? Ang kanyang laman, ang kanyang mismong pagpapakita sa sangkatauhan. At magsabing amen. Bakit? Dahil Espiritu nga ang Diyos. Amen. Kaya siya nagkatawang tao, mga minamahal, para tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanang minana sa ating mga magulang na si Eva at si Adan. Amen. At sa pagdaloy ng kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. At tayo ngayon nagkaroon ng karapatan maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Jesus is the image of the invisible God. Amen? Amen. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Kaya siya mismo ang Diyos, mga minamahal. At magsabing amen. Mabasahin natin mga talatang ito. Colossus, Kapitulo 1, versikulo 15. Mga minamahal, hanggang 17 at talon sa 26 hanggang 29. Kindly, pakisundan niyo po ito, mga minamahal. Dito po sa mga taga-Kolosas, ang kapitulo po ay 1 at ang mga talata po ay 15 hanggang 17 at 26 hanggang 29. Dito po sa 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, Yes. ang panganay ng lahat ng mga nilalang. 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa kalupaan, Amen. ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Amen. Praise God. Dito po sa 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Yes. Dito po sa 26 hanggang 29, sabi po, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Amen. 27, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo,
Yes. na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Right. 28, na siya naming inihahayag na pinapaalahanan ang lahat, ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Right. Huling talata, na dahil dito'y nagpapagal di naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Yan ang confirmation doon sa sinasabi sa Isaiah chapter 43 verse 10 up to 11. Amen? Siya ang una at siya ang huli at liban sa kanya ay wala na. Amen? Ayan, mga minamahal. Sino? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. O, sulat nyo na lang, take note nyo na lang. Hebrews chapter 1 verse 3. Siya ang eksaktong larawan ng Diyos. Amen? Who's being the brightness of His glory. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. In the expressed image of His person and upholding all things by the word of His power. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Diba? Sabi, mga minamahal, sa John chapter 14 verse 8 and 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon Kristo yan. At pag sabi amen, kung gusto mong makita ang Ama, huwag kang tumingin sa ibang persona. Amen. Tingnan mo ang mahal na Panginoon Kristo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pansinin mo, nung panahon na tayo wala pa sa buong katotohanan, tinitingnan natin isa sa persona ang Diyos. Kinikilala natin sa persona ang Diyos. Nagbago ba ang buhay natin? Hindi. Amen. Nagkaroon ba tayo ng kapayapaan sa ating buhay, mga minamahal? Wala. Hindi nga natin alam ang totoong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang alam lang natin, magsimba tuwing araw ng linggo. Sakto na sa atin yung 30 minutes. Yung nakatayo ka doon sa labas ng simbahan at yuyuko-yuko. At mag-sign of the cross. Pag uwi mo sa bahay, walang pagbabago, mga minamahal. Ganun pa rin. Amen? Pero natagpuan natin ang totoong Diyos dahil sa pangangaral ng totoong propeta na mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Binago ang ating buhay, pinagaling ang ating karamdaman, nilutas ang ating mabibigat ng problema. Ngayon mayroon tayong kapayapaan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng John chapter 10 verse 30, mga minamahal, ako at ang Ama ay iisa. Amen. Amen. Sabi sa John chapter 14 verse 10, ang Ama ang gumagawa sa akin. Basahin natin. John chapter 14 verse 10. Dito po sa aklat ng Juan 14:10. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Yes. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, Right. kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Inside the man, Jesus was the Spirit of the Father. Amen? Not two beings, mga minamahal. Not two person, but one God using a human body. Amen? Siya mismo yung Diyos. Yung Espiritu na mayroon sa mahal na Panginoon Jesucristo during the time na nandito siya sa lupa, mga minamahal. Ang Diyos na hindi nakikita. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa loob ng taong si Jesus, mga minamahal, ay naroon ang Espiritu ng Ama. Amen. At magsabi, amen. Hindi ito nangangahulugan na may dalawa o dalawang nilalang o dalawang persona. Isa lamang ang Diyos. At ginamit niya ang katawan ng tao upang magpakita sa sangkatauhan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
Lahat magsabing, praise the Lord. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ay kung saan ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen? O, basahin natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 17. Ngayon, ang Panginoon ay isang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Kaya kung totoo ang Diyos sa buhay mo, totoo ang paniniwala mo, ang pagkilala mo sa mahal na Panginoon, dahil may Espiritu tayo na mahal na Panginoon, napatunayan natin yan, mga minamahal, dahil pinalaya tayo. Amen? Natagpuan natin ang katotohanan na sabi ng Biblia, seek the truth and the truth shall make you free. Amen? Napalaya tayo sa mga problema. Napalaya tayo sa kasalanan, mga minamahal. Tayo pinatawad na mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, mga minamahal, may kalayaan din tayong tumawag sa Diyos at tayo'y may kalayaang tugunin din na mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At naranasan natin sa buhay natin ngayon ang pagkilos ng mahal na Panginoon dahil kinikilala natin ang tunay at buhay na Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Sa Romans chapter 8, verse 9 up to 11, mga minamahal. Basahin natin kindly. Mula po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 10 hanggang 11. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Right. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay ng maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay ng maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord. Ang Diyos ay Espiritu. Amen. Kaya during that time na nandito ang malabas yung Kristo sa lupa, mga minamahal, yung Espiritu na sa Kanya ay yun ang Diyos mismo. Amen. Amen. At kung siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, ang Espiritong bumuhay sa ating mahal na Panginoon Kristo, iisa, Espiritu lamang. Amen. Kaya sabi niya sa binasa natin, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amen. Amen. Paano natin napatunayan na tayo na kay Kristo? Binago tayo eh. Amen. Nawala na ang ating mga lumang buhay na makasalanan. Amen. Nang tayo na kay Kristo na, tayo binago ng totoo na mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At nakita natin ang pagkilos na mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaya, ang Espiritu na nananahan sa atin, yan mismo ang Espiritong bumuhay sa mahal na Panginoon Kristo after 3 days ng kanyang kamatayan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing amen. Ang sabi ng Jesus, mga minamahal, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawang patay dahil sa kasalanan, datapot ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dati tayong patay sa kasalanan. Pero nung ating tanggapin ang mahal na Panginoon Kristo bilang Diyos at Hari ng ating buhay, at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, nakamtan natin ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Tayo binuhay na maguli. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yan sabi ng 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus Christ from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. Palakpakan po natin ang mahal ng Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya nga,
nung ang mahal na Panginoon, bago umakyat sa langit, ano ang sabi niya? Siya daw ay paparito. Siya ay paparito. Ako'y paparito sa inyo, sabi niya sa mga alagad. Amen? Bilang Espiritu. Amen. Amen. Basahin natin, John chapter 14, verse 17, up to 21, kindly. Sundan niyo po, malapit na tayo magtapos, minamahal. Dito po sa Juan, ang kapitulo po ay 14, versikulo po ay 17 hanggang 21. Dito po sa 17. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Yes. Siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo Right. at sa inyo. Right. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Right. Kaunti pang panahon at hindi ako makikita ng sanlibutan, ngunit yung makikita ako. Sapagkat ako'y mabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Right. Sa araw na ay nakilala ninyo, ako'y nasa aking Ama. Right. At kayo'y nasa akin, at ako'y Amen. nasa inyo. Ang mayroon na aking mga utos at tinutupad ng mga iyon ay siyang umiibig sa akin. Amen. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Right. At siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Malinaw pa sa sikat ng araw, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi diyan, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen? Kaunting panahon pa, sabi niya sa mga apostol, at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyo makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi niyan, at sa araw na yun makikilala ninyo ako na nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang point dito, mami na mahal, the Holy Spirit is not a separate person. It is Jesus in His Spirit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu ay hindi hiwalay na persona. Ito ay si Jesus sa Espiritu. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. One God in three manifestation, not three person. Tandaan po natin. Amen? Amen. One God in three manifestation, not three person, mga minamahal. Ama, God above us, Creator, Father of creation. Amen. Walang hanggan ang ating dakilang Diyos na Ama. Amen. Ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi nakikita, mga minamahal, ang Diyos. Dahil sabi nga ng John chapter 1, verse 18, mga minamahal, no man had seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Amen? Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. God with us. God incarnate, mga minamahal. Nagkatawang tao. Incarnate, ibig sabihin, ay nag-anyong tao o nagkaroon ng katawang tao, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Lahat mo sabi, amen. Sabi, Emmanuel, God with us. God in a human body. Lahat magsabing amen. Nakasama nga ng mga apostol eh. Lahat magsabing amen. Diba? Pero nung siya'y umakit na doon sa langit, ang sabi niya, siya ay muling paparito. Ang sabi niya, sa mga alagad, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Amen. Sa inyo ako palagi. Lahat magsabing amen. Sa pamamagitan na ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung tayo nabautismohan,
Ang sabi nga ng Bible, Acts chapter 1 verse 8, mga minamahal, but ye shall receive power. Amen? Yung mga apostol, sige na nangyari sa kanila eh. Ha? Na-receive nila yung kapangyarihan, yung power, mga minamahal. Ganon din tayo. Amen? Na natanggap natin yung kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. But he shall receive power after that Holy Ghost in come upon you. And he shall be witnesses unto both in Jerusalem and all the Judea and Samaria and unto the outermost part of the earth. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Amen? Amen. So hindi ito tatlong persona, kundi isang Diyos na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Isa sa patunay dyan, yung baptism in the name of Jesus. Amen? Lahat na nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Sumigaw ng praise the Lord! Diba? Kasi sa Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi doon, go ye therefore and teach all the nation, baptize them in the name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dahil dito, magsiyangon kayo, sabi, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan, singular, hindi sinabing sa mga pangalan. Amen? Amen. Ang sabi, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ang tanong, may pangalan ba doon? Wala. Amen. Kaya nung ginanap na yung bautismo, anong bautismo? Ang ginamit ng mga apostoles. Anong bautismo? Sa pangalan ni Jesus. O, basahin natin yung mga huling talata natin. Kindly, pakibasa. Yung Acts 2:38, sunod-sunod na yan. Yes. Dito po sa aklat ng mga gawa, 2 ang talata po ay 28. 38. 38. Amen. Sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing praise the Lord, di ba? Sa pangalan ni Jesus, kailangan magpabautismo para matanggap ang Espiritu Santo. Amen. Bakit sa pangalan ni Jesus? Dahil sabi ng Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas ng sangkatawan, mga minamahal, kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. All baptism in the Bible in the name of Jesus Christ. Amen? Basahin natin. Gawa, kindly, 8:16 at Gawa 10:48. Sunod-sunod na basa, kindly. Mga huling talata natin to. Dito po sa aklat ng mga gawa, 8:16. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sa nangabautismuhan lamang sa, Yes. sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan, sabi diyan. Kasi mayroon mga nakilala na ibang mga Kristiyano, si Apostol Pablo, tinanong niya kung natanggap na yung Holy Spirit. Eh sabi nila, hindi. Hindi namin alam na mayroon palang pangakong banal na Santong Espiritu. Banal na Espiritu. Kaya ang ginawa, nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Pagkabautismo sa kanila, nung sila'y pinanalanginan ni Apostol Pablo, maminamahal, tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo dahil nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Next. Dito po sa aklat ng Gawa, kapitulo po ay 10, ang talata po ay 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran Amen. sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan.
Anong chapter yan? Okay, 10:48. 10:48. Dito po sa aklat po ng gawa, ang kapitulo po ay Gs, ang talata po ay 48. Yes. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo na magkagayoy kanilang ipanamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw. Amen. Oh, gawa 19 verse 5. Mula po sa aklat ng mga gawa, kapitulo 19, ang talata 5. At nang kanilang marinig ito, ay nangapagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Gawa 22:16. Dito po sa gawa, ang kapitulo po ay 22, versikulo po ay 16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Palakpakan natin ang malakas sa mahal na Panginoon. Sabi ko na, praise the Lord. All in Jesus' name. Amen? Amen. Ang bautismo na ginamit, isinagawa ng mga apostoles. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, point, mga minamahal, ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Jesus. Amen. Lahat magsabing amen. What happened when you know God is one, mga minamahal? Nagiging malinaw ang kaligtasan. Amen. Kaya malinaw ang kaligtasan natin. Lahat magsabing praise the Lord. Walang pag-alinlangan, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Nagiging malinaw ang identity ng mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ang ating pagtuturo, ang ating pangangaral, ang ating pagkilala sa mahal na Panginoong Kristo dahil sa mga itinuro ng ating dearly beloved honorable pastor. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nagiging malinaw ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga minamahal, dahil kumikilos at nangyayari sa buhay natin. Amen? Ang pagbabago, mga minamahal. Lahat magsabi amen. Nagiging malinaw ang pagsamba sa iisang Diyos. Amen? Amen? Di ba? Kasi pag tatlo yan, paano yan? Maghati-hati yan. Baka mag-away pa yan. Amen? At magsabing amen. Pero dahil kilala mo na isa lang at alam mo na isa lang ang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang iyong pagsamba umaabot sa langit. Ang iyong mga panalangin nagkakaroon ng katugunan. Ang Diyos ay kumikilos, mga minamahal. Kahit anong pagsubok, kahit anong gawa ng kaaway, hindi ka matinag dahil buhay at totoo ang Diyos ng iyong pinaglilingkuran, nag-iisang Diyos na makapangyarihan na kayang gapin alamang suligi ng kaaway, mga minamahal. At magsabing amen. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon. Kaya there is only one God. In His name is Jesus. Amen? Jesus is the one true God. Siya ang tunay na Diyos na dapat nating paniwalaan, paglingkuran hanggang sa pagbabalik na mahal na Panginoon. Yan ang mga turo't aral na ipinangaral sa atin nating dearly beloved honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At pagsabing amen, tayo umawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming alay pagsamba, kalawatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Lord. Pupurihin
mo'y walang katulad. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming ikaw, mahal na Panginoon. Tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kandakilaan mo. There was Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, walang katulad, mahal na Panginoon. Ikaw lamang, walang ikaw lamang nag-iisang Diyos. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang patuloy kang kumikilos sa aming buhay hanggang ngayon. Isisigaw sa buong mundo. Yes, there was Jesus. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Walang katulad. Hallelujah. Nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, mahal na Panginoon, ang aming papurit magsamba. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You are the King of kings, the Lord of lords. Hallelujah. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Kandakilaan mo. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon, paminamahal. Pasalamatan natin sa ating dakilang Diyos sapagat ipinahayag sa atin sa pamamagitan na banalang sulatan na itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ang totoong Diyos na ating nakilala
at kung paano natin siya paglingkuran habang tayo nabubuhay at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Kristo. So let us pray. Hallelujah, hallelujah. Ano man ang ating mga pangailangan, sampo natin sa ating mga panalangin, mga minamahal. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O pumapagpala namin Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang panalangin namin minamahal, ginagalang malapas po, will this struggle me, the end prophet of God. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa aming buhay. Higit sa lahat, ikaw ang Diyos, nag-iisang Diyos namin nakilala, mahal na Panginoon, makapangyarihan, kumikilos, mahal na Panginoon. Tumutugon sa aming mga panalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat, mahal na Panginoon. Hindi kami nagkamali na sumunod sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Sapagkat sa lahat ng aming mga prayer requests, ikaw ang tumutugon, mahal na Panginoon. Ikaw ang nagkakaloob, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay na inais mong ibigay sa amin, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Diyos sa amin nakilala sa ministeryo ito, mahal na Panginoon. Kaya sa oras nito, nalalaman mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mga pagpapalang material, pisikal, higit ang espiritual na mga pagpapala. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gagalingan sa karamdaman, kalutasan sa mga problema, mahal na Panginoon. Ikaw siyang patuloy na kumilos. Maging sa lahat ng mga prayer requests sa iyong mga anak, nalalaman mo po, mahal na Panginoon. Kung sino man sila, mahal na Panginoon, may mga prayer requests, mahal na Panginoon. At ganun din, higit namin panalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng mga beloved children, pagpalain sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa spiritual, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpatuloy na mapangunahan na yung mananagawain sa buong daigdig. Pagpalain mo po kaming lahat ng iyong mga anak na narito, mahal na Panginoon, patuloy mong palaguin sa spiritual na bagay. Madatnan mo na patuloy na naglilingkod na may kasigasigan, may kainitan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Puri na mahal na Panginoon, maminamahal. Ating pong ipatong ang ating kaliwang kamay sa pating sa naroon ng ating mga karamdaman at yung ating kanang kamay sa ating ulo, maminamahal, at sawayin po natin lahat ng uri ng mga karamdaman na nagpapahirap sa atin. Ano man yan, mga pagsubok man yan, problema, anxiety, maminamahal, hallelujah. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Kung wala tayong karamdaman, meron tayong mga kahilingan. Hallelujah sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay, hallelujah. Sama-sama po natin sawayin lahat ng uri ng mga problema, karamdaman. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga paninsalat sa pangalan ni Jesus. Sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement of kidney problem, mga problema. Alisin mo, anxiety, malapay, cast out. In Jesus' name, carnality, lust of the pride of life, cast out. In Jesus' name, hallelujah. Kahirapan, problema, cast out. Lumayas sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, cast out. In Jesus' name, hallelujah. Sickness be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Puri na mahal na Panginoon, maminamahal. Bilang pananampalataya na lahat po ng ating hiniling sa mahal na Panginoon ay atin na po nakamtan at lahat ng mga karamdaman ay pinagaling na ng mahal na Panginoon. Tayo sisigaw ng tinig ng pagtatagumpay ng hallelujah, praise the Lord, sabay talon, mamaya 3 beses, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon, ang pinakamatas sa pagpupuri.